Hello guys, isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. Sa ngayon po tayo ay napagkalooban ng magandang panahon kaya tayo ay naririto sa bayan ng Buena Vista upang muli ay mag-locate ng isang property. Ang property pong ito mga kaibigan mula po doon sa bayan ng Buena Vista hanggang dito, ito po ay may 5 kilometers lamang po ang layo nito at mula po doon sa Barangay Road mula doon hanggang dito sa property ito po ay naglalakad tayo ng mga 10 minutes ang layo po nito. Pero doon po sa dulo nitong property ay tutok po ito doon sa kalsada. Kaya lang po ngayon hindi po tayo doon dumaan kasi ito po ay napakaputik at katatapos lamang po nitong bagyong nagdaan ano po. Kaya dito po tayo dumaan sa may part na yan ng kuan nasa harapan ng ating camera. Ayan, naglakad nga po tayo ng 10 to 11 minutes para makarating dito sa property ito. So ang property pong ito ay may sukat na 5.8 at ang mga tanim na nyug po dito ay sabi ng ating kasama na may-ari, ito po ay nasa 800 kapuno more or less. So ayan, atin pong iikutin ang property at nang makita natin yung bawat kanto nitong property. Itinuro po sa atin nung seller kanina diyan sa lugar na yan, yung nakikita po nating malagong yung kahoy hanggang dun sa kahoy na yun ang nakikita natin. Then gumanyan po yung property, umiskwala papunta dun sa lugar na iyon. Tayo pupuntahan po natin para makita natin yung hangganan po dun. Sumaliban po dun sa mga saging, ayan, may hinog na nga po katayong na kuhang saging dito. Yan po yung turdan. Ay may iba't iba po itong mga tanim na fruit bearing. Kagaya nga po nung avocado, may mangga raw po dito. Ayan, nakita natin yung mangga. Medyo hingal na po ako at laglakad po tayo ng mga 11 minutes. Ayan, yung mga nyug po rito, napakaganda nito. Ayan, marami pang mamunga. Sa madaling sabi, yung iba takaran pa. Ayan, marami pa tayo mapapakinabang dito. Kagandahan po dito sa property ito mga kaibigan, ito po ay mayroong sapa na naroon sa gitna mismo nitong property. Yung source ng tubig. Yan, ilalayo-layo ko po yung camera. Medyo naririnig po yung aking hinga. Medyo ngayon po ay kaalas 12 na. Medyo late na po tayo nakapunta rito. At, may mga dinaanan pa po tayong ibang property. Ito, may malaking puno ng kahoy dito. Hindi po natin alam kung anong kahoy yan. Marami rin po itong mga hardwood na nakikita natin. Kalimitan dito yung mga ipil-ipil. Marami pang mga malalaking puno kahoy. Ayan, kagaya po dyan. Ito. Ang pagkalupa po nito ay semi-slope siya. Makikita naman po natin yung ating nilalakaran. Napakaganda pang mamunga ng mga niyog dito. Matataba, malulusog.
Marami rin itong mga, yung mga kawayang yun, kasako pa dito. Mga tanim lang nilang kawayan. Nasa sukat yung mga tanim ng nyug dito. Hindi nga bababa sa 250 ang per hectares nito. Ang maraming tanim dito yung mga kahoy na ipil-ipil ano. Apple mango pala ito. Ha? Apple mango. Dito yan pa, yung kawayan na baybaya papunta doon. Kabila pa. Nakabila pa ko yan. Gaganda pa ng ano, yung bunga ng niyog, ano? Ito po mga kawayang ito na nasa harap ng ating camera, yan po ay dala pa, no? Napakarami nitong kawayang ito. Katulad doon sa kabila, ayun. Doon sa lugar na yun, napakarami rin pong kawayan doon. Yan, dyan sa, lumibang pa po itong property ito dyan sa kabilang yan, then pandiretso po doon. Dyan po sa port na yun dyan, makikita po ng ating property, dyan po ay merong kalsada, yung binanggit ko puro sa aking unang video. Nasa ngayon, doon sana tayo dadaan, kaya lang ay di napakaputik nga po. Gawa nga nung katatapos sila anong bagyo. Kaya dito na lang po tayo dumaan, na may lakad na rito na nasa 11 minutes po yung ating tinaha kanina. Pag paumanin na po ninyo, medyo ang aking hinga ay talagang dasik na at alas 12 po ngayon, layo pa po ng aming nilakad. Medyo napagod na po ang inyong vlogger ngayon. Ang importante, ma-videohan po natin itong mga property, yung mga nakatanim dito sa luubang ito, ng mapanood po ninyo at nang malam kung ano yung nakapaloob ng mga tanim dito sa property. Ano po? Yan sa lugar pong yan, kabilang yan, didiretso pa ho yan doon sa dakong iyon. Din nga ganun, sa lugar na doon sa mga lapit nga po dyan sa kalsadang kabilang iyan. Medyo pag maganda-ganda po ang panahon, pupunta pong muli tayo dyan at para ma-test nga po yung kalsada na dyan sa kabilang yan, nang mabidyohan din na nakatutok dito mismo sa property ito. Ano po? Meron pong ano ito, merong overlooking sa dagat. Nakikita po natin doon kanina doon sa unang video natin, ano po. Doon sa pinuntahan, doon sa primerong sakad po natin, doon naroon yung tanaw na tanaw mismo yung dagat ng Buena Vista, Luzon doon sa Kabikulan. Ito, ang gaganda ng mga nyug dito. Yan.
Hindi na po natin nabilang yung mga fruit bearing na nakapaloob dito. Kundi nabanggit lang po natin meron itong mga avocado, mangga, mga saging na makikita tayo sa looban nitong property ito. Ito namang mga bayabas na ito, normal na ito sa nyugan. Pero ang kagandahan nga po dito, ito may mga malalaki pang puno ng kahoy na tayo nakikita, makukuha. Kagaya nito nasa harap ng camera natin ito ay puno ng nara. Yan, tanong tayo na, lulusong na tayo. Oo. At nabidyohan naman na natin yung dito sa may part na ito. Yung kalsada ay dyan nga sa lugar na yan, ano? Napakaraming kawayan ito. Kaya dito magpatayo ng mga ilang kubo, ano? Napakarami pa rin po nitong mga iba't ibang uri ng kahoy, yung mga hardwood. Mga softwood na pwede nating gawing uling. Kulang lang nga po ito ay sa linis, natabasan. Para makita yung kagandahan nitong property at unang-una nga yung dagat na matatanaw natin. So kung malilinis yung karumihan ng sukal na yan, ay di sa ngayon man dito bahagi nating nasisilip yung karagatan. Dami mga bunga pa ng bayabas dito. Okay, so ngayon po mga kaibigan, babagtasin na po natin yung daan papunta ro sa ating pinanggalingan at natapos na po nating videohan yung dito sa may part ng likuran nitong property. Ano po, medyo masukal na nga po dito. Marami nito mga tanim na katulad dito, nara ito, mga malalaking kahoy na rin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, mga ipil-ipil na napakarami nito. Ito yung mga paboritong pagkain ito ng mga kambing. Tsaka napakatibay po nitong puno nito. Pwede natin gawing mga gagawing haligi ng mga bahay or kubo. Maganda naman po yung property. Ito po ay loaded ng mga tanim. Pangunahin na nga pong tanim nito yung mga puno ng niyog na napaka matataba. Ayan o. Ang tayo lang ng property ito, yung pinakang lupa dito sa pinanggalingan natin, doon medyo flatland siya. Ano po, nakita naman dito sa may partito ng baba, medyo para itong alon, medyo tataas dito ng bahagya, tapos doon sa bababa ng kuti at tataas na naman yung pinakang kuha ng property dito. Hanggang dito pala may mga kawayan pa. Ayan oh. Yan yung sapa dyan, sa babang yan, yung ilog yung dinaan natin kanina. Mamaya bibidyohan natin yung ilog dyan na pinanggalingan itong dalawang porsyong ito. Kasi kaya ko po nabanggit na dalawang porsyon, isa dyan sa lugar na yan, saka doon sa kabilang iyon, doon po yung ilog pa. Dito sa kinatatayo natin ito, matatanaw naman po dito yung karagatan. Yun, nakikita po ninyong asul na yun, yung po ay dagat. Medyo madumilaan po itong lugar na to, kumbaga sa masukal, kaya hindi natin masyadong nakikita yung dagat. So bali ito pong ating sapa na dinadaanang ito po yung nanggagaling doon mismo sa property. Ayan, napakalamig ng tubig. Yan, ito po tayo dumadaan pauwi do sa ating pinanggalingan, sa ating sasakyan. Ganda po ng source ng tubig nila dito. Ayan.
Okay mga kaibigan, natapos na po nating ikutin itong 5.8 hectares. So tayo po ay pauwi na. Ito po yung daan papunta ron sa ating pinanggalingan na nasa harap ng ating camera. Muli po dun sa aming mga viewers, pakisuyo na lang po sa inyo mga kaibigan na i-like at i-share po ang aming mga inia-upload na video upang marami po yung makapanood nito, at sila man kung nagnanais na mag-invest ng isang property sa aming mga inia-upload na video, ay wag po kayong atubiling tumawag sa mga numero na naka-plug sa harapan ng inyong mga screen. Okay? Hanggang dito na lang po at magandang hapon sa inyong lahat.